Hindi pa rin po dinadala sa LTO North Motor Vehicle Inspection Center ang 35 pang bus ng Don Mariano Transit. Bumagsak po sa inspeksyon ng 36 na bus na naturang kumpanya sa unang batch ng inspeksyon nitong Lunes. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Pia, mula kahapon hanggang sa mga oras na ito ay no-show pa rin ang Don Mariano Transit dito sa LTO. 5 araw lang ang ibinigay na palugit ng LTO at LTFRB para isailalim ang lahat ng 77 bus ng Don Mariano Transit sa roadworthiness inspection test bago simulan ng pagdinig sa kaso nito sa January 7 ng susunod na taon. Pero matapos ngang bumagsak ang 36 na bus ng Don Mariano Transit sa first batch ng inspeksyon noong Lunes, hindi pa rin dinadala ng Don Mariano ang 35 pa nilang natitirang bus dito sa LTO North Motor Vehicle Inspection Center. Samantala, Tia, bukas nasisimula ng LTFRB Special Investigating Team ang inspeksyon sa garahe, kagamitan at libro ng records ng Don Mariano Transit. Makikipag-ugnayan rin sila sa Securities and Exchange Commission para alamin ang iba pang kumpanya ng bus na pag-aari ni Dr. Melissa Lim. May posibilidad raw kasi, Tia, na maghiraman at pagpalitan ng mga driver at konduktor ang mga kumpanyang bus na isa raw sa ipinagbabawal. Sa inisyal na investigasyon naman ng LTFRB, lumalabas na commission basis pa rin ang batayan ng pasweldo sa mga konduktor at driver ng Don Mariano Transit. Kahit taong 2011 pa sinabi ng DOLE na hindi na pwede ang ganitong sistema. Napag-alaman din na napasuna itong July 17 ang Labor Standard Compliance Certificate ng kumpanya sa DOLE na katibayan na sinusunod nila ang batas na nagtatakda ng buwan ng pasweldo sa kanilang mga empleyado. Gayunman, Tia, tumatakbo pa rin daw sa mga lansangan ng mga bus ng Don Mariano Transit bago naganap ang aksidente dahil 5 taon daw ang visa ng Certificate of Public Convenience o prangkisa na ibinibigay ng LTFRB. Ito raw kasi ang katanggap-tanggap para sa mga bus operators at naaayon rin sa batas. Sa kasalukuyang panuntunan ng LTFRB, hindi makakakuha ng Certificate of Public Convenience ang isang bus company kung walang Labor Standard Compliance Certificate. Wala raw problema, Pia, sa batas kundi sa implementasyon lamang dahil na rin sa katigasan ng ulo ng ilang mga bus operators na hindi sumusunod sa patakaran. Sinusubukan pa rin nating tawagan ang abogado ng Don Mariano Transit para hingan ng kanilang reaksyon. At yan ang mainit na balita mula rito sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Dante Perelio.